Alhamdulillah, mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, araw na lang ang ating binibilang at darating na naman ang ating hinihintay na bisita. Isang taon ay dumarating sa atin kada isang taon ang isang napakahalagang bisita. Ang sabi ng ating mga ulama, ang kadalasang bisita ay tayo ang nagbibigay ng kabutihan. Kung may darating tayong bisita sa ating mga bahay, tayo ang nagbibigay ng pagkain, ng inumin, at may mga pagkakataon pa na kapag sila'y nananatili ng ilang araw, ilang linggo sa ating bahay, ay naglalagay pa tayo ng espesyal na lugar para sa kanila. Maglalagay tayo ng espesyal na kwarto sa ating bisita. Kadalasan tayo ang naglilingkod sa ating bisita. Ngunit etong bisita na darating sa atin ngayon ay kakaiba, sapagkat ang bisitang ito ay siya ang magbibigay ng kabutihan para sa atin. Ang bisitang ito, siya ang magdadala ng kabutihan sa ating mga tahanan. Siya ang magdadala ng kabutihan para sa ating lahat. Ito ay ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Isang napakahalagang bisita na dapat paghandaan ng mga Muslim. Dapat paghandaan ng mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo sa ating natural na buhay, na kapag tayo ay may darating na bisita, tayo ang naglilingkod, pinaghahandaan din natin ang kanilang pagdating. Kung ang darating ay kamag-anak natin, magulang natin, kapatid natin, mananatili sa bahay natin, pinaghahandaan natin. Tayo ang nagbibigay, tayo ang naglalagay sa kanila ng mga magagandang gamit para sa kanilang pagdating. Pero sa pagdating ng bisitang ito, insyaallah ta'ala, kapag ito'y napaghandaan natin ng tama, maraming ihahatid sa ating kabutihan ang bisitang ito. Kaya nga naman, nagtakda ng mga pagpayo ang ating mga ulama tungkol sa pagsalubong ng buwan ng Ramadan. Ang unang pinakamahalagang paghahanda ayon sa ating mga ulama ay yung sinasabing nastakbiluhu bittawbah. Unang-una, sasalubungin natin ng Ramadan sa pamamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong kitab ang basahin natin o anong mga nasiha na tungkol sa pagdating ng Ramadan, anong mga libro ang ating babasahin. Kung gusto natin paghandaan ng Ramadan, laging sinasabi ng ating mga ulama, unang-unang dapat gawin ng isang sumasampalataya sa pagtanggap sa Ramadan ay nastakbiluhu bittawbah. Ang paghandaan natin o salubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Magbalik loob daw anya tayo mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tawbatan nasuha. Ang tawbatan nasuha ay ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng dalisay. Wala nang sasarap na sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan na tayo may malinis na puso, na may malinis na pinagbalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating kasalanan. Oo, maaari tayong maraming paghahanda, lalo na sa mga pagkain, pinaghahandaan natin ang ating mga sarili, ang pisikal natin, ang kalusugan natin sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Halos lahat, pati ang bahay natin, ang ibang mga Muslim, nililinis nila, nagpapagawa sila, nagpaparepair sila ng mga napakaraming ginagawa ng mga Muslim para sa paghahanda ng Ramadan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng paghahanda ng Ramadan ay ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang saysay ang anumang mga preparasyon natin sa buwan ng Ramadan kung hindi natin ihahanda ang ating sarili. Sapagkat ang tunay na diwa ng pag-aayuno sa Ramadan, sabi ng Quran, la'allakum tattaqun. Nang sa gayon tayo ay magkaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pinakamahalagang paghahanda natin pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay ang pagdadalisay muna sa ating mga puso sa pamamagitan ng tauba.
pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, ngayon pa lang, bago dumating ang buwan ng Ramadan, kailangan nililinis na natin ang ating mga puso. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, istish'arul fadlul azim wal ajrul kabir al-murattab bis-siyami wal qiyam. Ang pangalawang payo ang sabi, al-istish'ar, ang pagdama sa dakilang gantimpala ng pag-aayuno at pagdarasal sa buwan ng Ramadan. Istish'ar, kailangan maramdaman natin na merong fadlul azim, merong malaking naghihintay na reward, wal ajrul kabir, at malaking gantimpala na manggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-murattaba, ang mga naka-arrange o mga inaayos na mga pag-aayuno at pagdarasal sa buwan na ito. Ang pagpapaliwanag ng mga ulama sa paghahandang ito, ang istishar, kabilang dito yung pag-aaral ng mga ahkam pagdating sa pag-aayuno, pagdating sa tarawih, pagdating sa pagkumpano ang magsahur, paano ang magkumain ng iftar. Kumbaga, ang istishar na ito, nararamdamin natin na may malaking gantimpala rito. Kabilang dito ay ang pag-aaral natin ng mga ahkam na may kinalaman sa usapin ng Ramadan. Napakahalaga na magkakaroon tayo ng mga halakat bago pa man dumating ang Ramadan. Mga pag-aaral tungkol sa ahkam ng Ramadan. Nang sa gayon, ma-maximize natin yung reward at hindi tayo magkakamali. Naghihirap tayo, nagugutom tayo, nagsasakripisyo tayo, pero bandang huli, kung meron tayong mga pagkakamali sa pagkaunawa sa mga ahkam nito, maaring buong buwan ng pag-aayuno natin, may mga mali pala tayong ginagawa. Napakarami natin paghahandang ginagawa sa buwan ng Ramadan, pero isa sa nakaliligtaan ng mga Muslim ay ang pag-aaral. Ang pag-aaral. Totoo, maaring napag-aralan na natin ito nung nakaraang taon, pero sa Islam talagang ganyan ang uri ng pagtatalabul ilm. Uri ng pag-aaral sa Islam, lagi nating inuulit-ulit yan. Lagi natin pinag-aaralan yan. Kaya isa sa pinakamahalagang paghahanda sa Ramadan, bukod unang-una na tayo maglilinis ng ating mga puso, magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sunod yung tinatawag na istishar. Maramdaman natin sa ating loob na merong nag-aabang na napakalaking mga reward na nakapaloob doon sa gagawin nating pag-aayuno at gagawin nating mga qiyam sa buwan ng Ramadan. At sa pamamagitan nito, pamamagitan ng mga sala na ito, ng mga siyam na ito, ay magkakaroon tayo ng malaking reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan, man qama Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dam. Sino man daw anya ang mag-ayuno, waqam, ang ibig sabihin tafsir ng qam rito, yung qiyam al-layl. Nagsisimula sa tarawih hanggang sa tahajjud, sa buwan ng Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Kaya bilang isang Muslim na naghahanda sa buwan ng Ramadan, pinaghahandaan niya ang buwan ng Ramadan, dapat tayo magsingit ng oras natin ng pag-aaral sa mga ahkam nito. At ngayon, hindi na ito mahirap. Meron na tayong access sa mga pag-aaral at merong mga programa ang ating mga kapatid na nilalaan dito. Tayo lang ang tatanungin kung meron ba tayong oras sa pag-aaral para paghandaan natin ang buwan ng Ramadan. Ang sunod, sabi ng mga ulama, kabilang sa paghahanda sa buwan ng Ramadan, hifdul lisan wal baqiyatu minal jawarih. Ang sunod, ang pag-iingat sa ating mga dila at ang ating buong katawan. Inuna ang pag-iingat sa dila. Kasama sa paghahanda sa buwan ng Ramadan na ayusin natin ang ating dila mula sa mga masasamang mga salita. At kabilang ngayon, pag sinabi nating dila, ito yung komunikasyon, ito yung pagsasalita, kabilang na rito yung mga social media, kabilang na rito yung mga communication na ginagawa natin sa iba't ibang pamamaraan. Sabi nga ng mga ibang ulama, pagdating ng buwan ng Ramadan, dapat bawasan natin ang mga
gawaing ito. At kabilang din sa tinasabing hifdul lisan, ito yung mga masasamang salita natin sa ating kapatid. Sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawluz zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajjatun fi ayyada ta'amuhu wa sharabuhu. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man daw anya ang hindi kayang iwanan ng qawluz zur, yung pagsasabi ng kasamaan, kabilang dito yung ghiba, namima. Ang ghiba, ito yung backbiting, yung pinag-uusapan natin ng ating kapatid na wala siya ron. Namima, ito yung pagchichismis-chismisan. Pinag-uusapan natin ang buhay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawluz zur, sino man hindi kayang iwanin ito, wa amalu bih, at ang mga gawain na may katulad nito, falaysa lillahi hajjatun fi ayyada ta'amuhu wa sharabuhu. Hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwan mo yung iyong pagkain at iyong inumin. Walang saysay ang sabi ng mga ulama na mag-aayuno ka, iiwan mo yung pagkain mo, iiwan mo yung inumin mo, pero patuloy ka naman nagsasalita ng masama sa kapwa mo. Patuloy ka naman nagsasalita ng masama sa kapatid mo. Falaysa lillahi hajja. Hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iniiwan ng isang mu'min, mananampalataya ang kanyang pagkain, ang kanyang inumin, tapos patuloy siyang nagsasalita ng masama. Wal baqiyatu binal jawareh, at ang ating buong katawan, ng pag-iwan sa mga bagay na mga haram. At alam natin ang mga bagay na haram, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mga bisyo, mga kung ano-ano mga bagay na ginagawa o ginagamit natin na nakakasama sa atin at pinagbabawal ng Islam. Sa buwan ng Ramadan, hindi yan dun tinitigil. Pinaghahandaan yan. Bago pa lang sa buwan ng Ramadan, itigil na natin ang ating mga masasamang bisyo. Sapagkat kabilang yan sa tawbah. Sa pagbabalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na yung hifdul lisan wa baqiyatu minal jawari, sa ating buong katawan, pangalagaan natin ito, ay kabilang dito yung pag-iwan natin sa mga masasamang bisyo na ginagawa ng mga Muslim. At hindi natin kailangan isa-isahin at banggitin pa rito. Alam natin sa mga sarili natin bilang mga Muslim kung ano yung mga pinagbabawal ng Islam na nagagawa natin. At nawa ay pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang huli, sa mga payo, alhamdulillah, napakaraming paraan ng paghahanda sa Ramadan. Pero itong ilang ito na banggit ng ating mga ulama ay napakahalaga. At ang pinakahuli, nastakbilu Ramadan bihusnil khuluq ma'an nas. Salubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting asal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang mabuting akhlak ng isang Muslim. Ang mabuting asal ay tanda ng tunay na pananampalataya. Ang Ramadan ay panahon ng pagpipigil ng galit, pagpapatawad at kababaang loob. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Faida kana yawmus sum ahadikum fala yarfut wala yaskhab." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man daw anya ang sa inyo ay nag-aayuno, fala yarfut. Ibig sabihin yung mga kalaswaan. Wala yaskhab, yung mga magagaspang na ugali. At sa pagpapatuloy ng hadith na sino man daw anya ang umaaway sa inyo, ay sasabihan nyo na inni saim, ako ay nag-aayuno. Kaya kabilang mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng pagsalubong sa buwan ng Ramadan ang pinakamahalaga. At ito'y bahagi ng pagkakaroon ng mabuting community ay ang salubungin natin ang Ramadan bihusnil khuluq. Hindi pwede sa buwan ng Ramadan, nag-aayuno ka pero nakikipag-away ka pa rin. Diba? At alam natin, lahat tayo may mga kani-kanya nating weaknesses pagdating sa ating mga akhlak, pagdating sa ating mga ugali. Sa buwan ng Ramadan, isa ito sa tinatagubilin sa atin na dapat natin pag-ingatan at dapat nating gawan ng kabutihan. Inshallah, nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating
pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga darat na ng buwan ng Ramadan. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon rin sa kanyang makasamahan at sa lahat ng tumangkilik ng sunnah hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Ang buwan ng Ramadan ay palapit na ng palapit. Sabi ng ating mga ulama, nas'alallaha ay yuballiguna shahra Ramadan. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na datnan tayo ng buwan ng Ramadan. Fa innahu la yadman ahadun an yabqa hayyan hatta yadrikuhu. Tunay na walang nakagagarantiya, guaranteed sa atin hanggang ngayon na kahit ilang araw na lang ang hinihintay natin, walang guarantee na merong aabot sa buwan ng Ramadan. Illa man rahimahullah. Maliban sa kung sinong kaaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min muammil li Ramadan lam yablughu. Ilan sa mga tao na nagplano ng mga malalaking programa sa buwan ng Ramadan, malalaking mga gawain sa buwan ng Ramadan, walam yablughu, ngunit hindi siya inabutan ng buwan ng Ramadan. Wa kam min sahih mat qablahu, at ilan sa mga kilala nating mga malulusog, nasa mga magagandang pangangatawan, ang hindi inabutan ng buwan ng Ramadan. Kalayad layad man ahadun. Wala tayong guarantee na aabutan pa tayo ng buwan ng Ramadan. Kaya ngayon pa lang paghandaan na natin ito. Sabi sa Quran, wa ma tadri nafsum mada taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hindi natin alam kung ano ang meron nakaabang sa atin bukas. At hindi natin alam kung saan tayo dadatnan ng kamatayan. Kaya ang paghahanda sa Ramadan ay napakahalaga. Ngayon, araw na lang ang binibilang natin para dumating ang buwan ng Ramadan. Gayunpaman, wala tayong kasiguraduhan. Kaya ngayon pa lang, linisin na natin ang ating mga puso at paghandaan natin ang Ramadan. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na darat na ng Ramadan. Allahumma amin. Nakaraan taon, nag-Ramadan tayo. Marami tayong mga pagsubok na kinaharap pagkatapos nito. Maraming mga nangyari sa atin. May mga masama, may mga mabuti. Sinubok tayo ni Allah. Ngayon ay darating na naman uli ang buwan ng Ramadan para kumuha na naman tayo ng napakaraming kabutihan. Kaya tayo nagdudua na Allahumma balligh na Ramadan. Isa puso natin to pag sinasabi natin. Hindi lang to isang post sa social media. Marami sa atin, mashallah, countdown, 21 days din. Nasa puso ba natin talaga ito? Ramdamin natin mga magulang at mga kapatid na kapag dinuduan natin, Allahumma balligh na Ramadan. Nararamdaman ba natin yung saya? Nararamdaman ba natin sa puso natin yung galak? Na kapag sinabi natin, Allahumma balligh na Ramadan, subhanallah, ang mga sahaba umiiyak habang sinasabi ito. Ang mga salaf umiiyak. Kaya kung sasabihin natin uli ito, iduduan natin uli na Allahumma balligh na Ramadan. Isa puso natin ito. Na ya Allah, datnan tayo ng Ramadan. Ramdam ng isang mananampalataya ang saya sa puso, ang ligaya sa pagsapit ng Ramadan. Wallahi,
ramdam ng isang mananampalataya. Kaya nga, ganun tayo ka bantay sa paggawa ng mga kabutihan sa buwan ng Ramadan. Kahit na ang isang Muslim na hindi gaano kalakas ang pananampalataya, pero sa buwan ng Ramadan, nagpapakabuti siya. Ito'y biyaya sa atin. Kaya alhamdulillah, ngayon ay nasa pintuan na. Parating na ang Ramadan. Kaya paghandaan natin ito, una, tauba, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, istishar, ramdamin ang kabutihan, mag-aral sa pananampalatayang Islam. Sunod, hifdul lisan, pangalagaan ng dila, tigilan ng mga masasamang salita, tigilan ng ghiba, tigilan ng namima, wal amalu bih, at ang mga gawain na katulad nito, tigilan natin. Panghuli, husnul khuluq. I-review natin ang ating akhlak, ang ating ugali, ang ating pakikitungo. At insyaallah, pagdating ng Ramadan, ito matatawag nating handa na tayo sa buwan ng Ramadan. Kapag nagawa natin to. Kapag nagtauba tayo, nag-aral tayo, inayos natin ang dila natin, ang puso natin, nagtauba tayo, nagbalik loob, naging mabuti tayo sa ating mga kapwa Muslim, kahit hindi Muslim. Pag nagawa natin to, bago mag-Ramadan, Allahumma balig na Ramadan. Handa na nga tayo talaga. Pero kung hindi tayo makatauba, andyan pa rin ang paggawa ng kasalanan. Ayaw mo mag-aral sa Islam, ayaw mong alamin ang mga kaalaman na merong kinalaman dito. Masama pa rin ang pakikitungo mo sa tao. Hindi ka handa. Hindi tayo magiging handa kailanman. Pero kung nagawa na natin to, wallahi, mararamdaman natin ang sarap ng pagsalubong sa Ramadan. Kung nakapagbalik loob ka na, nakapag-aral ka na, malinis ang puso mo, malinis ang dila mo, mabuti ka sa kapwa mo, yun ang matatawag na totoong handa ka na nga sa buwan ng Ramadan.